May isang pusa kaming inalagaan noon. Hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng itim na pusa sa daan, lumalayo talaga ako. Kusa akong lumilihis ng landas, tumatawid ako sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa malas o sa mga hayop na may dalang kung anong espiritu sa loob ng bahay. Pero napatunayan ko to, naranasan ko. Lumipat kami ng 7 taong kong gulang na anak na si Emily sa isang lumang apartment complex. Bago lang kami doon, walang kausap, walang kakilala. Sobrang tahimik ng eskinita pagdating ng gabi. Sa kabilang unit, may nakatirang matandang babae, si Aling Aurora. Sobrang weird ng apartment niya. Isang beses na sumilip ako sa bukas niyang pinto, may mga lumang larawan ng mga taong hindi ko naman kilala. Nakadistela sa ibabaw ng aparador niya. Kulay sepia, putol ang ibang mukha, at ni minsan hindi ko siya nakitang may kasamang kamag-anak. Palagi mag-isa. Palagi pa siya naglalakad-lakad sa hallway tuwing madaling araw. Tapos, may mga kakaibang kalampag sa gabi galing sa kwarto niya. Parang may mabigat na binabagsak sa sahig o parang may kinakalmot sa simento. Tuwing ibisita kami para maghatid ng ulam, iba ang amoy sa loob. Amoy gamot na hinaluan ng malapot na langis. May dala laging lumang itim na kahon ng matanda. Kung magsalita siya, parang bulong lang sa hangin. Malalim. Palaging nakatingin sa mga sulok ng kisame. Yung parang may nakikita siyang bagay na ikaw lang hindi nakakapansin. Isang araw, hinarang niya kami sa hallway. Inanyayahan kayong pumasok sa apartment niya. Doon, may binigay siya. Isang maliit na pusang itim. "Sa'yo na to," sabi niya. Ang lamig ng boses niya. Nakakatakot yung mga mata ng pusa. Dilaw na nanilisik. Pero dahil bago kami at ayaw kong mapahiya sa kapitbahay, tinanggap ko. Tinawag namin siyang Shadow. Doon nagsimula ang lahat. Napansin ko agad na iba ang kilos ng pusang ito. May mga oras na nakatitig lang siya sa dingding. Nakataas ang balahibo sa likod. May sinusundan ng mga mata niya mula sa sahig, paakyat sa kisame. Pero wala namang kahit na ano ron. Minsan, nagluluto ako sa kusina. Paglingon ko para kumuha ng sandok, nandun na siya sa likod ko. Nakaupo, tahimik, lumabas lang bigla mula sa dilim nang hindi ko man lang naririnig ang yabag. Sa gabi naman, nagpapahinga ako sa kwarto. Bigla siyang tumalon sa kama. Lumapit siya sa mukha ko, ramdam ko ang hininga niya, mabaho. Titig na titig siya sa akin, na para bang galit na galit. Na para bang may kasalanan ako sa kanya. Natatakot ako. Biglang bumukas yung pinto, kahit walang hangin. Pumasok ang pusa. Pagkapasok niya, biglang sumara ang pinto ng mag-isa. At ang pusa, nakatitig lang sa akin habang dahan-dahang gumagalaw ang buntot. Isang gabi, natutulog kami ni Emily. Bigla ako nagising kasi napakalamig ng hangin. Yung lamig na tumatagos sa buto. Dumilat ako. Nakatayo si Shadow sa ilalim ng kama. Nakatitig sa aming dalawa. Ang mga mata niya sa dilim. Hindi lang basta kumikinang. Para bang nagliliyab. Parang may apoy sa ibabaw ng loob ng mga balintataw niya. Hindi lang pala ako nakakaramdam. Pati si Emily. Sabi ng anak ko, may nakikita raw siyang anino sa tabi ng higaan niya kapag gabi. Hugis pusa raw, pero malaki. Mas mataas pa sa tao.
at nakakapanindig balahibo ang tindig. Delikado na. Ramdam ko, may panganib na dala ang pusang ito sa amin. Baka patayin kami nito habang natutulog. Kaya isang gabi, nagdesisyon ako. Binuhat ko si Shadow habang natutulog. Isinakay ko sa kotse. Dinala ko sa napakalayong lugar, sa may abandonadong subdivision. Iniwan ko siya sa damuhan doon. Iniligaw ko. Hindi na siya nakabalik. Laking pasasalamat ko. Kinaumagahan, pumasok ako sa kwarto ni Emily. Napansin niya na wala na si Shadow sa sala. Akala ko maiiyak siya. Akala ko malulungkot siya kasi bata siya. Ngunit hindi. Ngumiti ang anak ko. Isang kakaiba. Malapad at nakakakilabot ng ngiti na hindi ko pa nakikita sa mukha niya kahit kailan. Hindi normal ang ngiting yun. Abot hanggang tainga. Dahan-dahan siya lumapit sa akin. Bawat takbang niya, parang walang tunog. Lumapit siya ng lumapit. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig niyang hininga. Idinikit niya ang labi niya sa mismong tenga ko. Mabuti naman po. Wala na siya.